Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 23, 2025. So Tuesday, wala na tayong trading day bukas. Di ba may special holiday 24, di ba? Tapos wala tayong trading day by 24 and then Christmas break by 25. Ayan. So advance Noche Buena po sa inyo bukas ng gabi. So pahinga tayo sa trading. Ito yung second day. Pero may trading day daw ng 26 saka 26 until 29. Ayan. So doon na lang siguro babawi yung ibang mga alaga natin na nalaglag. So medyo lumalaban yung index. Maganda yung galaw niya. Nag-Dow G yung kandila. So nag-drop siya pero naka-recover siya. And then meron tayong, ayan first time, 107.99 billion. Ewan ko kung itong net foreign buy na to is transaction lang ni Sun. Kasi nagbenta ang alam ko si AGI, nagbenta ng shares dito kay Sun. So, lumiit yung ownership niya from 50% papuntang 10%. Kung tama yung pagkakaintindi ko dun sa balita. So, may nakita din ako ng net foreign buy sa kanya. Baka dun galing yung 107 million na net foreign buy. So, nag-close yung index, 6,000 pa rin naman. Ayan, pagpa-good vibes na lang bago yung Pasko. So, 0.01%. So, sideways yung galawan na majority ng ating mga stocks. So, si plus talaga eh. Pag umaga, berde, pero pag hapon, parang may lagnat, namumula. Tapos si Jollibee, nag-drop din siya ng 3.45%. Okay, so anyway, ganun talaga yung galaw ng ating market. Karamihan ng gumalaw siguro sa sektor ng mining stocks kasi nakita ko si yung makyat. Itong si APX 0.98 at saka itong si OGP nag-breakout ng 4.75%. So dun sa global market, maganda yung galawan kagabi ng US, maganda yung galaw nila. Tapos yung futures ulit maganda. Pero Europe nagpo-pullback and majority naman ng Asia is okay siya. So sa crypto, mahina pa rin siya. Nakita ko kanina, mapula na naman yung mga alaga natin doon. So nahirapan na siya makabalik talaga sa bandang 90K si Bitcoin natin. Okay, so basahin natin yung mga movers ng market. So OGP na una sa Lisanco, nag-up na siya ng 4.75%. Ang maganda sa kanya, meron siyang 11.02 million net foreign buy. So may nagtulak kay OGP. Si Sun naman, so yung transaction nila ni AGI, nakita ko na catalyst, nag-up siya. Ito yung malakas, 21.13%. And, ayan, ito, meron siyang 244.19 million na net foreign buy. So, siya yung nag-cost ng net foreign buy dito sa market. Tapos si Plus, pullback. Ano ba to? Pag umaga, berde. Negative 4.67% and meron siyang 55.32 million net foreign sell. Si GGS, ito yata yung naka-breakout. So, nag-up siya ng 3.07%. Meron siyang 24.08 million net foreign buy. Tapos si China Bank, pakyat pa rin 1.78% and meron siyang 3.08 million net foreign sell. And SPC, so ex-date niya ngayon, pero ang laki naman ng drop niya, 8.9% lang yung dividends. Pero nag-drop siya ng 17.91%. Kaya ito yung una ko napansin eh. So meron siyang 393K net foreign sell. Okay, so ganun talaga. Akala mo ang ganda ng galaw niya, pero ang laki naman ng ano niya, ng pullback. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo na lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, pabakasyon na rin yung views natin. So, maraming salamat pa rin sa mga viewers natin. So, last video natin bago magpasko. Tapos, sa company reviews, so, aral na lang ulit tayo in between ng mga holidays. Dito, kasi ang haba, no? Kasi sa Pinas, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days, di ba? So, enjoy na lang po yung bakasyon dyan. Profit or loss sa market, check mo na lang po. Ay, saglit, 26 pala yung Friday, no? May trading day pala tayo noon. Ayan, may konting padikit sa gitna.
Hindi. Pero syempre karamihan magbabakasyon, di ba? Sample trade sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learnings, BSC, stock market studies natin. Okay? So follow mo din po ako dito sa Tipulabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games and cryptos. Malungkot yung Pasko ng Bitcoin natin. Hindi siya masyadong umakyat. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang po para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Ayan. Check na lang po yan. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Twitter, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. Tinatamad din siya. So basahin ko na lang kung ano yung meron dito. Ito yung pinaka-closing natin. So balance lang, no? Yung losers saka winners. So dito sa winner natin, si GGS yung nanguna, nag-up siya ng 3.07%. So maganda yung galaw. URC 2.43%. And AGM, makit din pala. So nag-up din siya ng 2.16%. China Bank 1.78%, SMPH 1.77%. So marami naman nagberte. Dito sa losers, C plus pa rin, pinakamahina sa blue chips, minus 4.67, Jollibee minus 3.45, and Monde minus 1.69%. Okay? So walang pasabog yung market natin. Medyo matamlay yung yung papasko. Ayan, foreign funds bought, konting-konti yun. BDO, BPI, ASEN, AP, Manila Water, Avoites, JTCAP, GGS, RCR, Robinson Land, Dito Web, APX, FA9, Nickel, OGP, at saka CPX. Ayan, puro mining stocks. Foreign funds sold, China Bank, Metrobank, PNB, CNPF, Emperador FB, ABA AC, AGI, Alifil REITs, FLI, Globetel, Converge, Cebu, ICT, PAL Plus, Pure Gold, Robinsons Retail, 7-Eleven, Wilcon, at saka CAT. Okay? So yung first half natin, ayun o, si Plus nangunguna ng 5.95%. Ano ba yan? Pero binubusan pagdating ng hapon. China Bank mataas din, no? 3.3% kanina. And Jollibee talaga yung bumabagsak sa markets natin. Okay? So, Cool Asia to rebrand as, ayan, magpapalit pangalan, may backdoor listing to eh. Rebrand as Too Big Philippines. Bakit naman Too Big, no? Nakalabas mining stock si Cool Asia. Too Big Pilipinas in 6.6 billion water backdoor listing. Ayan. So, too big na lang. Aagos si Cool Asia. Pre-close ng market, mas marami yung laglag. Mas mataas pa pala si Jollibee kanina, sa drop minus 4 tapos si plus 3.7% lang siya. Okay? So Rockwell takes over Alabang Town Center in 21.6 billion deal. Bagong first half. Marami yung berde kanina umaga. So hindi naman ganun kalaki yung kaya ang tataka ako nag-drop na naman yung index yung mga stocks natin kasi nung umaga nag-net foreign buy na tayo bago pa mag-pre-close yung market natin eh. Okay. So yung galawan ASN gets 15 billion credit line from Metrobank tapos si BLL redeem 3.5 billion retail bonds. Tapos si BLL, Vita, to get insurance proceeds. So Life entered a compromise agreement to settle Vita's insurance claim under civil case. Ayan, tignan natin by pagkatapos ng Pasko na lang na siguro natin mararamdaman yung kung positive to tingin ko positive naman para kay Vita. Kasi para babayaran siya to get insurance proceeds. Ayan. Okay, good. And then Ayala Lands price to earning close to 10-year low. Tapos si Webb said members of Araneta family have resigned as directors, officers of the company effective immediately. So nag-divest siya kasi. Tapos RCB, Sumitomo pa rin, acquiring increased stake to 24.46%. Manila Water is leveraging solar energy. IS signed JV for data center operations. Robinson Land, performer with positive return outlook and diversified portfolio. ASEN has obtained fresh financing of up to 15 billion
peso. Okay. Uy, ito. Ito na yan. Settled is 11 year. Tagal na pala. Dispute. Which agreed to pay. Sino ang nag-agree to pay? Ang laki niya, no? 400 million to resolve claims over Typhoon Ondoy damages. Yari si insurance pag siya nagbayad dito kay Voitarich natin. Okay, AXA. SM Prime is the largest Philippine listed property group. RCB, so may component, BKR, property dividends. Ayan, naalala ko tuloy si IBKR. Ayan, binanda ng yung mga walang tayong pan-trade ng overseas, binanda sa Pilipinas si Interactive Brokers. Tapos meron pa yatang 20 na iba, sabi nila na platform na binanden. Ayan, hindi ka na makapag-invest sa global market. O si na lang, magagamit mo, si GCash, di ba? Yung G-funds niya. So, share buyback, Ali SMPH, SM, AGI, Cebu Fruit, OPM, at saka si BRN. Okay? So, yun lang yung mga post natin. Wala masyadong event yung mga news natin. So, patalastas ulit yung mga bago sa channel po natin. As usual, i-check mo na lang po yung ating Patreon, yung magsunod guide sa trading po sa Philippine markets. Okay? So, punta tayo dito sa chart. Medyo pa rin, no? Deads pa rin pakiramdam ko sa market natin. Okay. So, lumaban siya. So, tingnan natin, baka 26 mag-umpisa yung rally ng market. So, mukhang, kasi lumalaban siya eh. Anyway, lagay ko na lang yung support malapit dito sa 5,800. Ito pa rin naman tinitignan ko sa kanya. Okay, pero ngayon first time na nag-net foreign buy tayo. So siguro medyo nabawasan na rin yung sell-off ng ibang mga big caps natin. So 6,041.91.01%. And nagsa-sideways lang slightly above ng RSI 50 yung indicators natin. So yung MACD, sideways yung dulo niya, pero yung overall picture niya is sumasabay dito sa galawan na index natin. Okay, so good sign. Meron tayong 107 million, kahit maliit lang, pero net foreign buy natira sa markets natin. Okay, so ito yung mga winners natin. Si Santras, binomba. Umabot pa yata ng 30% kanina, no? Basag-basag, tapos biglang binomba. So nag-close 0.74, up siya 20, up ng 21.31%. Ito yung net foreign buy niya. Okay? So pag-usapan natin maya-maya, hanapin natin yung mga support. Tapos OGP, so breakout to. Breakout si OGP. 4.75%. RCI, gumalaw din. 4% si GGS. O, pabalik na. 3.07%. Tapos si BLL, up na 2.22%. Okay? Si Web, ayan, yung bagong benta. So, nag-up siya ng 2.11%. So, dito sa mga losers, si SPC, yun ang una, ayan, nangain, may 17.91%. Tapos si ABA, pangalawang araw na to si ABA. Ano kayo meron dito? Na-fake yung consolidation niya dito. Tapos biglang, nambuhos. -11, may problema siguro to. Tapos si MRC, ganun din. Nag-breakdown din. -9.68%. So yun pa, may volume. Dito, nako, 0.6 na naman. Si dito natin, negative 4.62, now minus 4.35. ABS, na pullback na. Minus 4.21%. And then si TAP, minus 2.53%. Okay? So yun po yung mga movers at losers sa market. Silip tayo ng konti dito sa global market. So maganda yung galaw natin kagabi dito sa US, okay siya. Tapos futures, mukhang okay ulit. Buti pa dito sa US, diretso. S&P futures plus 0.08. Dow futures plus 0.08 tsaka 0.1 si Nasdaq futures natin. European stocks mix. And then Asian markets, may bagsak pero majority is verde naman yung galaw nila. Okay? So dito naman sa crypto, mahina. So wala tayong papapasko niyan pag mahina yung ating crypto. So Bitcoin, ayan, pababa lahat 2 or 1 to 2% na mga drop. So Bitcoin balik sa 87.5K.
Ethereum 2.9K, BNB 850. Si Sol natin 124 ulit. Tapos si Dodge 0.13 ulit yung price action niya. Okay? So mahina. Ba't ba ang hina? Ang hina ng mga Pasko natin ngayon. Ha? Okay. So pag-usapan natin, very quick review sa mga trending stocks. Okay. So unahin natin si OGP. Nag-breakout kasi yung price action niya. Yung iba yata hindi masyado pinag-usapan na. Pero anyway, ito yung pinag-uusapan natin from the past few days. Ayan. So naka-breakout na rin siya. Good sign. Di ba meron tayong triangle o diamond formation dito sa kanya last time. So gumaganda yung itsura niya. Oh. On the way siya para magkaroon ng breakout dito sa 33 pesos. Okay, ganda no. IPO tapos ilang percent up muna dun si ano. Uy, lakas. Nasa 150% up na si ano, OGP. Okay, so tingin natin magbe-breakout by next week. Tingnan natin kung matuloy yan. Basta walang malakas na pullback sa mga gold prices natin. Ganda ng ano ah. Itsura ng RSI, pati MACD, pataas yung direction niya, and then buhay yung volume nitong si OGP kasi meron pa nga siyang 11.02 million na net foreign buy dito sa price niya. So 31.85 and then up po siya ng 4.75%. Okay? So makita yata si gold ulit. O you know, breakout si gold pala. Okay? So expect ito pa rin yung mga gagalaw. Yung iba, tingnan natin na si APX namula pero green pa rin naman siya. Tapos si PX, Felix Mining, breakout din. Nakita ko si LC umurong eh. LCB yata yung makiat, no? Umurong din. So para sila ni LC. Yung iba, sina Atlas, pa-breakout din siya. Anyway, para maganda yung prospect ng maganda pa rin yung prospect ng mga mining stocks natin. Okay? So good. Congrats sa mga meron. Next season, tignan natin kung mag-pull back to by next week kasi di ba? So binenta nga ng investor niya yung yung shares niya. Pero kung kailan niya siya nagbenta, saka naman siya umakyat. Ayan. So nag-breakout siya, di ba? So yung closing niya, hindi naman siya eksakto. Pero, saglit. 23 nga, no? Okay, so anyway, option 28% kanina. Pero yung pinaka-close niya, nag-close lang siya sa 21.31%. Laki pa rin. So nag-close 0.74 and ito yung nakita natin na meron kahit papano net foreign buy sa market 244.19 million net foreign buy. So tingnan natin kung makabalik siya dito sa bandang taas. Pero kailan maka-breakout muna tayo dito sa 0.83. So anyway, since may volume siya kahit paano, ito yung alam ko transaction volume to eh. So anyway, lagyan ko na lang support dito sa 0.7. Ayan. So basag-basag yung yung price action natin. So RSI biglang nag-spike 79 kaagad. Tapos ganun din yung MACD formation natin. Okay? So tingnan natin for the coming few days kung ano yung reaction niya. Negative ba o didiretso si San? Next, plus, ito may sakit sa hapon to, nilalagnat. Paghapon, ayan, nag-breakdown ulit yung price. So, peke yung breakout natin kanina umaga kasi verde siya ng umaga. So, tignan natin kung mag-double bottom na maliit dito sa around 15 o 14.97. So, nasa bear side ulit. Bumabalik sa bearish side yung RSI movement natin sa kanya. So, malakas na resistance talaga yung MA9. Okay? So, may tendency pa siya na hindi pa tapos yung reversal nitong si plus natin. Kasi bumabalik yung price action paghapon. Ayun medyo malakas yung net foreign sale, negative 55.32 million, drop siya ng 4.67%, and then close 16.34. Okay? Next, sa blue chips na iba, si GGS, maganda yung galawan. So, pabalik na siya. Parang galawang AGI lang ba to? So, pabalik na siya. So, tignan natin by next week. Kung matuloy yan, mag-retest dito sa 25.22. Kasi malit lang naman yan. Hindi ganun kalaki yung percentage. Mga 7% lang yan. So, tignan natin kung makabalik siya. Okay naman yung earnings niya, di ba? And okay yung third quarter niya. So, nag-close 23.5. Up siya ng
3.07%. Meron siyang 24.08 million net foreign buy. Ayan, tingnan natin. Pero wala pa rin, hindi pa rin ganun kaganda din yung net foreign buy nitong si GGS. So bullish, nasa bull side yung ating RSI, pangalawang araw, pangatlo. Tapos pataas din yung direction ng MACD formation natin. Okay, next. Puro big caps pinag-usapan natin. China Bank, ano nangyari dito? Nakabalik na ba ulit? Okay, bumabalik. So tignan natin. So parang gusto niya talaga mag-breakout dito sa 62 pesos. Good sign. Gumagana na yung price action niya, yung RSI oversold ng konti. RSI 71, okay din yung MACD. And maganda rin yung galaw ng price action natin sa kanya. Okay? So on the way, tingin ko mag-breakout siguro sa next week tong si China Bank. So nag-close siya 57.1, up siya 78% lang naman, pero maganda kasi yung galaw niya for the week. Negative 3.08 million net foreign sell. And then lastly, so ito, nabuhos. Takot yung mga stocks natin pag ganito, no? So akala mo didiretso na, tapos ayan, nangain siya ng gains. Biglang kinain yung halos 2 weeks na galaw niya. Kinain din niya, no? Nag 27%, tapos biglang pullback nung magkaroon siya ng X date. Ang ganda magbigay ng dividends nitong si SPC. So kulong yung mga nagabol ng X date. Kasi talagang babagsak to pag malakas kasi yung niya, yung dividends nasa 8.89%. Talo niya si di ba? Sina SEC at saka si DMC for this year. So slightly below siya ng RSI 50 and biglang bumaliktad yung yung itsura ng MACD formation natin. So silipin natin sa 5-minute chart. Okay, umaga pa lang may nag-exit na. May nambuhos kay SPC natin, may siguro nanalo na 'yon. Nag-exit na siya. Okay. So wala pa yung wala pa yung kasi solid candle Mag-aantay muna tayo Dow G bago siya mag-recover ulit. Ayan. So nag-close 9.44 o pwede rin bounce ng konti. 17.91% drop, 393k net foreign sell. Okay. So hopefully pagkatapos ng Pasko, mas maganda na yung galaw ng market natin. Meron na lumitaw na pakonti-konting net foreign buy sa market natin. Tingnan natin kung makalusot tayo dito for this Friday o next week's trading. Next week, may mga holidays pa rin ba tayo? Ayan, konti lang, no? O ilang araw din pala, shortened weekends na tayo by next week. Okay? So anyway, enjoy po yung ating Noche Buena bukas. Ayan, maraming salamat sa mga usual viewers natin. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Collaborator Trader na YouTube channel. So join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat and 2025, Merry Christmas po.